Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay at 13 ng Mayo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa komposisyon ng liderato ni Cayetano Delicado. Yan po, kagabi ko pa ginawa ito. Pero kaninang umaga po, usually 5:30, nagbabrowse na ako eh. Ay may putukan na po dyan sa Senado eh. Opo, gulo na ang Senado. Pero hindi ko na babaguhin muna ito dahil ito na ang nakasulat eh. Marami na nagko-comment na wala na ay binabalasubas na ni Cayetano ang Senado eh. Kaya ganyan. Ano? At malamang baka ikordon na yan ng AFP. Pag stand up yan, pakikialaman na yan ng Armed Forces of the Philippines. Opo. Pero sa ngayon, ang gumagalaw ata ay NBI lang. Aywan ko lang kung sumusuporta ang pulis dyan. Pero, yan po may putukan doon sa second floor. Pero hindi na yan ang tatalakayin natin. Ang tatalakayin ko ngayon ay bakit ang komposisyon ng liderato ni Cayetano ay delikado o saglit lang yan o hindi tatagal yan. Yan ang tatalakayin ko ngayon. Ipapaliwanag ko po bakit saglit lang yan at hindi magtatagal ang liderato ni Cayetano. Dahil kay Bato de la Rosa, yan po ang una. Hindi ba? Ay paanong tatagal yan na you are harboring fugitive? Ipinakita na po ang Ipinakita na po ang na dapat hindi pinapakita yan. Dapat dulang ipakita yan sa akusado. Ay pero ipinakita na po eh. Na may warrant of arrest na galing sa ICC. Ngayon, ay si Bato dyan ang the weakest link. Opo, kasi may kaso eh. At idagdag pa natin si Bungo. Pero wag na muna si Bungo, baka a month or two pa yan. Pero ito muna si Bato, siya ang weakest link dyan. Baka mapunta sa dahig. Hindi ba? Ngayon, ito si Cayetano, sinungaling ito eh. Anong ilalaban ng resolution nyo sa konstitusyon o sa Republic Act na niratify po ng mga tao, yung Republic Act? Yung resolution nyo, kayo lang yan. At yung ininterpret pa niya, kaya nga hindi tatagal eh. Hindi tatagal ito si Cayetano eh. Kasi nga, tinitwist niya eh. Ininterpret niya kasi yung desisyon ng Supreme Court na dapat daw ang pagka-interpret niya ay dadaan muna sa local court. Walang ganun. At ang tanong ko po dyan, mayroon bang bansa na ganun? Mag-cite siya ng mga 3 bansa na ganun ang ginagawa. Palagay ko wala eh. Na idadaan sa local court. Remember, ang korte po, passive yan. Hindi aakto yan kung wala silang mga dokumento. Paano silang aakto dyan? Yung mga complainant na andun sa dahig. Hindi ba? Doon nila inihain. Tapos, ang magdidesisyon kung papalayain o hindi, ang local court, mali eh. Wala sa hulog, hindi ba? Ordinaryong tao. Tanungin mo, bakit pumunta sa dahig? Kasi nga wala na silang tiwala. Number 1, hindi ba? Wala na silang tiwala sa local court. Hindi kayang i-handle eh. Hindi kaya. Sa dami ng pera at impluensya ni Duterte.
Hindi kakayanin. Kaya nga tayo mayroong ombudsman at saka sandigan bayan eh. Pag malalaki na ang hinuhuli, hindi kakayanin ng ordinary prosecutor o ordinary judge. Hindi kakayanin. Una, baka i-threaten yan. Pangalawa, baka dalhan na ng malita yan sa bahay niya. Hindi ba? Just in case, totoo yung sinasabi ni Cayetano na kailangan dumaan sa local court, ay baka, halimbawa, sa Pasay, ay baka gabi pa lang mayroon ng aali-aligid doon. May dalang baril, may dalang malita, tatakutin na o babayaran na. Hindi ba? At saka hindi gagawin yan ng local court. Bakit? Wala silang record eh. Paano silang makapag-decide? Ang mga record, ang mga complainant, naandun na sa dahig. Naandun na mga testimonya. Tapos gusto mo, ay pero interpretation lang yan. Pangalawa na panluloko niya ni Cayetano, yung resolution nila, kung tawagin nila ay resolution. Pero ako, ang tawag ko dyan, agreement lang nila ng mga senador na protektahan nila ang bawat isa. Protektahan nila. Anong ilalaban ng resolution nyo o agreement nyo? O may tawag pa dyan tinawag ni Drilon, sabi ni Drilon, that is tradition nila. Tradition. Anong ilalaban ng tradition na hindi naman ratified ng tao yan? Hindi ba? Ang mananalo dyan ay yung Republic Act kasi ni-ratify ng tao o ang konstitusyon that we adhere to international court order and yung decisions, hindi ba? Dinesisyonan na nahulihin na si Bato Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Ay kaya nga hindi magtatagal yan, Hindi magtatagal. Ngayon, ang pangalawa po ay parang may plano gamitin sa pag-save sa impeachment ni Sara. Yan po ang nakikita ng tao. Hindi po papayag ang tao dyan. Kung noon, tumagal kay Chis Escudero, pero yung tao po ay nainip na Kaya natanggal yan si Escudero. Remember, ang Senate, umaakto yan dahil sa mga hiling ng mga tao. Pinalitan na si Escudero. Kasi nga walang nangyayari At napakayabang, hindi ba? Ang inaayos lang yung kilay niya, hindi ba? Paano yan? O pinapatalsik lang yung kilay niya. At ito naman si Joel Villanueva, dumidila pa. Paano? Ay, kaiinisan po ng tao yan, Kaya nga ganun. Ang clamor ng mga tao, palitan na yan si Escudero. Ngayon, ang clamor ngayon ng mga tao, kung ito si Cayetano, pangangatawanan niya yan na dapat daw ay dumaan sa local court, ay sisimplang sa dyan. Sisimplang siya. Kaya nga ang kuwang ko dyan ay hindi magtatagal yan. Paano niyang ilalaban yan? Patunayan niya nga na may mga country na ganun. Kaya nga ang US ayaw mag-member Ang mayayaman na bansa, China, Israel, Russia, ayaw mag-member kasi nga ay simple susunod ka ay ayaw nila. At saka ang reason ko dyan kaya ayaw nila mag-member, they can penetrate or they can operate in enemy or behind enemy lines. Pwede ka nilang dakpin Hindi ba? Kaya hindi nila kailangan ang ICC. Mayaman sila Pero ang Pilipinas kailangan yan dahil ay paano yan kung hindi tayo pautangin, hindi ba? Dahil pwede nilang gawin yan o kaya itaas nila ang interest ng utang natin. At paano naman kung tayo ay may kahilingan sa Interpol na mayroon tayong gustong ipahuli? Hindi nila tayo tutulungan. Kaya ang dami pong pwedeng mangyari kung totoo yung sinasabi ni Cayetano na dadaan daw muna sa local court. Katangahan yan. Hindi ba? Pwede siguro yan
kung hindi kilala yung huhulihin. Dahil nagbalat kayo na, nag-plastic surgery na. Yun ang nakikita ko na provision na nakalagay doon sa Rome Statute na dadaan muna sa competent authority bago dalhin doon sa kanila. Kasi nga, ang daming mga fugitive noon, nagbago na ng pangalan, nagbago na ng anyo. Oh, may iba ng pangalan, may iba ng anyo. Kaya, dumaan muna sa competent jurisdiction at ang may competent jurisdiction po dyan ay ang NBI. Kasi naandun ang mga tambark natin eh. Alaga naman napuputuli nila ang kamay nila. Hindi ba? Naandun ang mga litrato natin. Naandun po ang mga firmanship natin sa NBI. At pwede rin siguro saan ba tayong pwede rin sa police o kaya sa national statistics. Pero ang number one dyan, NBI. Kasi kumpleto sila yan eh. Sa forensic, hindi ba? Forensic expert sila yan eh. Bakit padadaanin mo sa korte? Tanungin kita kay Tano, kung i-identify mo lang ang tao, paano kang i-identify ng isang judge? Hindi ba? Ang mag-identify sa'yo ay ang National Bureau of Investigation. Yun ang sinasabi doon na competent jurisdiction. Ay pero naman ay pati nga si Tuto Kausing, hindi na ako nanonood doon eh. Bakit sabi niya? Ang sabi ni Tuto Kausing, ayan judge ito, sabi niya. Korte ito kasi competent jurisdiction. Ay hindi po tignan nyo yung function Ano ba ang function? I-identify lang yung tao. Kasi marami silang nahuli, hindi pala yun. Marami silang nahuhuli na napagkamalan lang. Ganon. Kaya ang mag-identify yung local na authority na competent na habang naandun. Ikaw ba ito, Bato de la Rosa? Ayan, titignan nila. Ikaw ba ito nung hinuli si Digong Duterte? Ikaw ba ito nakasakay sa Iloprano? Ay oo kasi naandun ang mga kaanak niya eh. Naandun si Medialdea. Hindi ba? Kaya siya yun. Hindi na kailangan hindi na kailangan ang korte, hindi na kailangan ang competent yung tulong ng NBI kasi identify siya eh. Kabubuhal lang yung ginagawa ni Cayetano. Ayun nga kaya hindi tatagal yan, parang gagamitin lang nila para i-derail ang impeachment trial kay Sara Duterte. Ay nakikita po ng tao yan. Ay baka nga after a week naandyan ng mga tao pag walang nangyayari Dapat inuna nyo muna ang impeachment bago kayo nagpalit ng liderato, hindi ba? Ay ngayon kasi ang lumalabas, nagpalit kayo ng liderato para i-derail na naman ang impeachment. Ay hindi po papayag ang tao dyan. Hindi ba? Of course, sinasabi ni Alan Peter ngayon na Cayetano hindi niya i-derail o hindi ay salita lang po yan Pangatlo, 13 bumoto ay napakanipis po yan. Napakaliit yan. Malungkot sa litrato. Tinignan ko po yung mga kuha na litrato, lalo na yung 4 na babae. Yung 4 sila na nilitrato, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Loren Regarda at saka yung si Camille Villar. Habang nanunumpa si Loren Regarda, lahat sila malungkot Kaya yun ang tinitingnan ko, nabulaga sila ata o nabigla lang sila o parang ayaw nila. O parang hindi ganun ang usapan. Kaya hindi magtatagal yan. Di ba? Hindi magtatagal kasi nga pero hindi ko na lang isinulat dito ay may nabasa ako na vlog kahapon
ini-expect daw ni Legarda na inonominate na siya. Ini-expect na niya. Siguro, yun ang usapan. Pero, ang ininominate ni Joel Villanueva, di ba? Si Joel Villanueva daw ang nag-nominate na presidente na kasi ang unang gagawin, vacant all position agree ang 13. Ngayon, pagkatapos doon, hinihintay na ni Legarda na inonominate na siya as president. Ay hindi raw nangyari. Ang ninominate ni Joel Villanueva ay si Alan Peter Cayetano. Ay hindi tatagal yan kasi nga ay identify po na Chinador yan Hindi ba? Chinador yan At hanggang ngayon, hindi niya maipaliwanag bakit kumakampi siya ng China. Yung action niya. Sa salita niya, hindi. Ayaw niya yun. Pero ay Chinador po yan Kaya hindi tatagal yan. At ito nga parang nilinlang nila aywan ko lang kung ano ang extent o kung totoo man. Pero palagay ko totoo Kasi malungkot Ang ini-expect niya, siya na ang presidente. Kaya nga may tensyon din dyan. Pangatlong tensyon yan. Ngayon ay humanap ako ng Bible verse para patunayan yan. Ito po at itataas ko lang po dalawa lang po ito. At gusto ko pang mag-discuss yung nangyayari dyan sa Senado ngayon New King James Version, 2 Timothy chapter 3 verse 13. But evil men an impostor. Ayan po, mga impostor sila yan Kunyari sa bayan. Pero ang nilalakad nila, yung impeachment ni Sarah na madiril. Hindi ba? O hindi matuloy, o mapalaya si Sarah. Ia-acquit nila yan. Ia-acquit nila. Pero tignan lang natin, hindi ba? Kasi ang alam naman natin na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa tao. Katulad nga ngayon hindi ba? Kung ang mga tao ay gustong ipasara na yan, kasi nga ganyan ang ginagawa nila, inuuna pa nila ang change of leadership kisa yung impeachment Hindi ba? Nakikita po ng mga tao yan. Now, but evil men, an impostor, tinawag po dito impostor, will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Ang ibig sabihin, si Loren Legarda na impostor yan hindi ba? Kunyari makabayan, hindi ba? Makabayan, pero wala yan. Tignan nyo po sa bunga. Ang anak niya ay nai-involve sa bilyon na, ayaw ko kung 24 billion ata pinapabayad At kung magsalita yung anak niya, wala sa hulog. Wala. Hindi napalaki sa tama. At ay ganun nga siguro. Hindi ba? Simple, kung ano ang nakita sa ama, kung ano ang nakita sa magulang, gagayahin po But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Ano po nakasulat? Nagdi-deceive sila, pero sila din ay nadi-deceive. Na-deceive sila ni Alan Peter Cayetano. Kasi pangarap ni Alan Peter Cayetano noon pa yan, maging presidente ng Senado. Ayan po, na-deceive sila. Pero alam ko, hindi papayag yung iba dyan kasi consider yan na puppet ng China Delikado po ang Pilipinas. Kung ang mamuno dyan sa Senado ay isang puppet ng China, ay hindi naman natin masisi si Cayetano Bakit? Ay nahingahan siya ni Duterte. O kaya yumaman siya dahil kay Duterte. Hindi natin siya masisi. Nagkapira siya ng limpak-limpak. Aywan ko lang ngayon kung hanggang ngayon binabayaran siya ng China. Baka nakakakuha pa rin siya yan sa China. Kaya nga hindi pwedeng presidente yan ng Senado. Ayaw po ang mga tao dyan. Tanungin natin, ano ang kanya dyan sa pananakop ng China, aggression ng China? Wala Wala Parang Duterte lang yan na
bumubula lang ang bunganga, salita ng salita, walang meaning. Paikot-ikot lang. Hindi ba? Hindi talaga lumalaban sa China. Kaya yan hindi magtatagal yan. Saglit lang yan. Ngayon, New International Version, kanina sinabi ko, they are being deceived. They are deceiving, but they are being deceived. Totoo po yan. Ay, nakasulat po yan eh. Sino yun? Yung mga evil men. Oh. At saka yung mga impostor. Nagpapanggap, hindi ba? Magpapanggap sila na makabayan, pero sila ay maka-China. Hindi ba? Yan si Alan Peter Cayetano, maka-China yan. Oh. Hanggang ngayon, hindi niya masagutan yan. Kasi nga, yung mga action niyan, naandun eh. Hindi ba? Pati nga pagpatay ni Duterte noon eh. Nag-speech siya yan eh sa UN Convention ata eh. Na kwan daw, okay lang daw yung pagpatay ng tao ni Duterte, okay lang yun. Oh. Ay kasi nga ito enabler nga ito ni Duterte eh. Enabler yan. Kaya hindi na kwan na kakampihan niya si Bato de la Rosa. Pero magkakamali siya dyan kasi taong bayan na po. Taong bayan ang gagalaw dyan. Oh. Ay nag-organize na ang mga kwan ngayon eh. Anong ilalaban yung mga DDS dyan sa harapan? Anong ilalaban yan? Na gabi lang sila yan. Oh. Baka yung bayad yan kaunti pa. Kaya kakaunti na lang sila. Sige nga, lumaban sila sa isang grupo lang na magdalo halimbawa o ng bunyog. Hindi uubra yan. Yung mga DDS na yan. Una-una, hindi naman nila alam ang pinaglalaban nila. Naandyan lang sila. O, tanungin mo sila kung anong pinaglalaban nila. Wala yan. Proverbs 4, chapter 19 po, But the way of the wicked is like a deep darkness. They do not know what makes them stumble. Ayan po. Nadadapa sila eh. Hindi ba? Parang ganun kay Bato de la Rosa, hindi ba? Nung umakyat siya ng hagdanan, nadapa siya. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. The way of the wicked is like a deep darkness. Hindi ba? Nadadapa sila o na-stumble sila. Pero hindi nila alam kasi nga they are in darkness or they are in complete darkness. Nagtatrabaho sila sa dilim. Ayan po, nag-ooperate sila sa dilim. Kaya nga hindi nila alam na i-stumble sila. Nadadapa sila. O ganyan nga, napapatibong sila. O ngayon, may putukan na dyan sa second floor ng Senado. Ay palagay ko hindi natatantanan yan. At yung si Mabilog ay nakita ko kanina sa YouTube ay inassign na ng undersecretary ng DLIG si Mabilog, yung mayor na tumakbo ng US kasi nga gustong ipapatay. Gustong patayin ni Duterte. Nagtago na sa US. Ngayon, ginawang ay yan ang dapat, hindi ba? Yan ang dapat na gawin ni Bongbong. Release the dogs of war. Hindi ba? Dogs of war yan eh. Kasi minaltrato yan eh. Hindi ba? I-assign mo si Dilima sa undersecretary ng DOJ para siya ang tutugis. Bakit? Ay, minaltrato yan eh. Kaya ang tawag ko sa kanila, kasama na si Trillanes at yung mga taong mga inapi na may kakayahan naman, i-assign mo na sa gobyerno. At sila ang magiging dogs of war. Hindi tatangtanan yan. At magtatago lang sila yan. Magtatago. Kasi alam nila, kasalanan nila yun eh. Amak mo yan gumawa ng mga testigos. Nagpabrikit ng mga testigos. Ay, anong ilalaban yan sa kaso? Hindi ba? Magtatago lang yan. Hindi ba?
Ayan po eh. At ito ngayon, alimbawa man, na may barilan na dyan dyan sa, dyan sa second floor. Ha? Kahapon pala, ay, may sumagot sa akin na, sir, sabi niya, mali yung mo, sabi niya, yung, nag-comment ako doon sa YouTube eh, na galing ng, kasi kako, ang garahe niya nasa basement, ang tawag pala nila, basement o kaya doon sa ground floor. Ngayon, bumaba ng kutsi, ayun, tumakbo na doon sa staircase o doon sa stairwell o doon sa daanan ng mga tao na ayaw dumaan sa elevator. Ngayon, sir, hindi kanya. Bumaba doon sa entrance, sabi niya. Oo, kako, may entrance pala doon. Malapit lang yun. May entrance yan eh. Yung pasukan at saka labasan ng kutsi. Doon bumaba. At simula doon ay mayroon ng dalawang babae kanya na NBI na isiniserve yung warrant. Tumakbo na, sabi niya. Tinabig yung isa at tumakbo na. Kaya nga, evading arrest yan eh. Hindi ba? Oo. At yan ngayon ang susuportahan ni Cayetano ay hindi tatagal yan. Kahit na nga sa international community eh, mumurahin lang yan si Cayetano eh. Hindi ba? Bakit hindi igalang ang government authority? Mataas po ang ICC. Mataas yan kasi international court po yan eh. Mas mataas yan sa Supreme Court. Tandaan nyo yan. Ang hierarchy ng authority. Anong sinasabi niya na dadaan mo na sa local court? Bakit dadaan doon na wala silang record? Hindi ba? Paano mag-decide ang isang judge na walang record? At kung bibigyan man ng record, ay pag-aralan niya muna yan ng 3 araw. At di nakalusot na. Hindi ba? At saka dapat yan, ang i-assign dyan, yung mga pulis o mga military o mga haharap dyan makipag-usap na may alam sa salita ng Panginoon. Ganong kay Turi. Ganong kay... Sino ba yun? Yung isa rin eh, yung Adventist, magaling din yun eh. Junilio ba yun? Oo. Kung nagsalita yun, talagang tagos sa puso talaga eh. Tama yung sinasabi eh. Pati ito si Turi. Kasi nga may alam sa salita ng Diyos. Remember ha, kahit na Adventist yan, kahit na Roman Catholic yan, kahit na Iglesia ni Cristo yan, katulad ni Turi, kung may alam ka sa salita ng Diyos, hindi ka madadalas-dala sa mga samot-saring panukala. Alam mo eh, na niluluko ka lang eh. Ako nga, ito si Cayetano eh, bablangkuhin ko ito eh. Lahat ng sinasabi niya eh, bablangkuhin ko ito eh. Oh. Kasi nga, may alam ako sa salita ng Panginoon. Oh. Ay si Turi, ganun din eh. Dahil may aral yan eh. Oh. At yan nga pinupuri ko ang mga iglesia ni Cristo kasi mga disiplinado sila yan eh. Kasi may aral. May tinuturuan sila. Ang ayaw ko lang dyan, yung mga pinuno nila. Kasi ginagamit nila sa eleksyon. Ginagamit nila sa ganyan. Pero ibang topic po yan, Ang kuwang ko lang po dito, hindi tatagal yan. At ito na nga, may putukan na dyan sa second floor. Oh. Aywan ko, baka mamaya after an hour siguro, hindi natin alam kung ano na ang resulta dyan. Pero, hindi tatagal yan si Cayetano. Hindi tatagal yan. Oh, baka nga ipasara na yan eh. Hindi ba? Kung ang clamor ng mga tao ay ipasara na yan, aywan ko lang kung tatagal pa sa dyan. Dahil nga dyan, ayaw ng mga tao na ang mamuno sa Senado ay isang tuta ng China. Hindi ba? Napakabigat po niyan. Tuta ka ng China tapos ikaw ang mamumuno ng Senado. Kalukuhan yan. Oh, kayo mga senador kayo, ay sa bagay, halos lahat nung kumampi sa kanya, maliban sa 2 o 3 ata, may mga kaso. Kaya wala silang choice. Pero
ganun pa man, hahabulin din sila eh. At mas lalo may mag-volunteer, ha? Yung mga tao na may alam sa kaso nila, mag-volunteer pa yan. Na, ito ang ginawa niya, isusuplong pa yan kasi galit na. Hindi ba? Kasi kinampihan nila ang isang senador. Hindi ba? Senador? Senador na maka-China? Itatatag yung mga presidente ng Senado? Pati kayo damay dyan. Hindi ba? Pero alam ko hindi tatagal yan. At ito na nga binigay ko na yung mga reason ko. Sige po, hanggang dito na lang po, bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako na sa ating pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.